Balita mula sa bansang China, 2 bata ang nailigtas mula sa tiyak na kapahamakan. Sa magkakahiwalay po na pangyayari yan. Yung isa, eto't napadpad sa gitna ng highway sakay ang laruan niyang motorsiklo. Ilang beses nang muntik mahagip ng mga sasakyan ng bata na 3 taong gulang pa lamang. Mabuti na lang nakita siya ng isang pulis kaya sinaklorohan siya. Excuse me po. Yung isang bata naman na 3 taong gulang na ipit ang daliri sa pinaglalaruang kandado. Kinailangan pang gumamit ng makina para matanggal ang pagkakaipit. Sa kabutihang palad, maagap ang mga bomberong rumisponde kaya galos lang ang tinamo ng bata. Balik tayo dito sa Pilipinas, abot sa 70 taga-Balanga Bataan ang nalason sa pagkain o na food poison. Dahil umano yon sa pagkain nila ng inaalakong ice cream, isinugod sa Bataan General Hospital ang mga biktima dahil sa pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagdumi. 5 sa mga biktima ay mga bata, kabilang ang isang sanggol na pinatikim din ang ice cream ng kanyang kapatid. Ayon sa kapitan ng barangay Kabugbog, maraming bata ang nabiktima dahil nakikisa sila doon sa Brigada Eskwela. Ipinasusuri na ng Provincial Health Office ang sample ng ice cream. Habang papalapit na ang laban nila ni Timothy Bradley, lalong tumitindi na ang mga sparring session ng ating pambansang kamahong Manny Pacquiao. Gayunman, nagawa niya pang magpunta sa American Idol Finals para suportahan si Jessica Sanchez. Pero hindi sila nakita ni Jessica. Mula sa Los Angeles, California, makita mo po muna tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. Habang nilalabanan ng pagod at antok matapos ang isang light run sa kanyang sparring day, malugod pa rin sinagot ng defending WBO welterweight champion ang mga katanungan ukol sa kanyang paghahanda para sa laban kay Timothy Bradley. Napag-usapan muli ang nakaraang laban niya kay Juan Manuel Marquez. The fight, it wasn't hard for me, but on that fight, we have some problem, a family problem. Sa gitna ng malaking pagbabago sa espiritual na aspeto ng buhay ni Pacquiao, may mga miyembro ng boxing community na nag-aalala na baka raw maging malambot na ang dating mabangis na Pacquiao sa ibabaw ng ring. When I commit to my life to the Lord, it's about my life. It's not about my job. Whatever my job whatever my job is that's that's the blessings from God, and God He will take care of me. At kahit na sinasabing dihado si Bradley na kasalukuyang WBO light welterweight champion, hindi nagpapabaya sa ensayo ang pambansang kamao na aminadong malaki ang leksyong natutunan ng kanyang i-underestimate ang kanyang karibal na si Marquez. Bradley is it's a different fighter, and we don't take this fight lightly, and we train hard for this fight because we know that Tim Bradley is he's not that kind of boxer that we underestimate. Tim Bradley is undefeated, and he's a champion, so he's handsome. Matapos ang conference call, nagsiesta na ang natatanging 8th Division World Champion para maghanda sa kanyang sparring session. 3 sparring partners na pawang mga agresibo ang mga estilo ang pinagpalit-palit ni Coach Freddie Roach sa loob ng 10 rounds. Hindi pa roon natapos ang araw ni Pacquiao at humabol pa sa finals ng American Idol para magbigay suporta sa Filipina-Mexican na si Jessica Sanchez. Pero dahil sa mabigat na schedule ng pambansang kamao, hindi na nag-abot sina Pacquiao at Jessica. Kahit na hindi ako umabot sa performance, umabot naman ako na interview ako ng mga daming mga TV station na nag-interview sa akin, and sinabi ko na I'm here to support Jessica Sanchez and encourage people to vote her and to be the winner of American Idol. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Naghain ng not guilty plea ang mga akusado sa panggagas at pagpatay sa estudyante ng UP Los Baños na si Given Grace Sebanico. Binasahan sila ng sakdal kanina, sina Percival de Guzman at Lester Ivan Rivera sa Calamba Regional Trial Court. Dumalo rin sa pagbasa ng sakdal o arraignment yung mga magulang na yan ni Given Grace na naging madamdamin nang makaharap nila ang mga akusado. Sana pinatutulog pa kayo ng konsensya nyo, pinakamahirap na kalaban ng konsensya. Hindi man namin makamit ang
ang katarungan dito sa lupa. Pero sa katarungan ng Diyos, hindi sila makakaligtas. Samantala, kinumpirma ni Senador Coco Pimentel na hiwalay na sila ng asawang si Jewel May Lobaton. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na ginawa niya ang lahat para marisolba ang kanilang mga pagkakaiba alang-alang sa kanilang 2 anak na lalaki. 12 taong nagsama ang senador at ang dating beauty queen. Kasama pa ni Pimentel si Lobaton nang manumpa siya bilang senador noong Agosto matapos manalo sa electoral protest. Nobyembre raw nang magsimula silang mamuhay na magkahiwalay. Nagpalabas na ng mandamiento de arresto o warrant of arrest ang korte laban sa real estate developer at may-ari ng kumpanyang Globe Asiatic na si Delphine Lee. Nahaharap siya sa kasong syndicated estafa, pati na ibang opisyal ng naturang kumpanya. Bunsod yun ng umano'y pagbebenta ng tinatawag na property sa 2 buyer o yung tinatawag na double selling. Karamihan naman sa mga nabiktima ng ilegal na transaksyon ay mga contributor ng Pag-ibig Fund. Walang inirekomendang piyansa para kina Lee. Tumangging magbigay ng reaksyon si Lee. Samantala, pinaaresto na rin ng Sandigang Bayan si dating Isabela Governor Grace Padaca. Kaugnay naman niya ng kasong graft at malversation of public funds. Bunsod ng kontrata para sa isang proyekto. Kinokonsultan na raw ni Padaca ang kanyang mga abogado at posible nilang idulog sa Korte Suprema ang kaso. Chika Minute! Enjoy sa Pilipinas si Joe Jonas na miyembro ng Jonas Brothers. Gayun din ang bida sa Hollywood series na The Vampire Diaries na si Ian Somerhalder. Bukod sa magagandang tanawin, kakaiba raw talaga ang hospitality ng mga Pinoy. Makichika kay Lars Santiago. Go ahead, Aisha. Ito ang unang mga salitang Pilipino na natutunan ng international star na si Joe Jonas.